Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, bago po tayo magpasimula, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kaming pinagkatipon. At Lord, malayang nakakalapit sa presensya mo. Panginoon, excited na kami na ipalakpak ang aming mga kamay, sumayaw para sa inyo. Dahil karapat-dapat ka ng lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Halina't purihin at sambahin natin ang ating Panginoong Diyos.
puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay.
Panginoon, maraming salamat po. Dahil muli naming naranasan ang presensya mo. Panginoon, salamat. Dahil kami ay iyong natagpuan. Pinagpala ng sagana at nananatiling nakatayo dahil sa biyaya mo. Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan kailanman. Lagi kang nariyan sa anumang panahon at sitwasyon ng buhay namin. Laging kumikilos, Panginoon, ang iyong kabutihan. Kaya sa araw na ito, excited na kami na tanggapin ang kapahayagan ng iyong salita sa aming mga buhay. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Diyos. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at welcome po natin ang magdadala ng salita ng Diyos, ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Hallelujah, yes, purihin po ang Panginoon. Amen, patuloy po tayo sa estado ng ating pagsamba, paglapit sa Panginoon, pag-receive ng revelation mula sa Kanya. Alam mga kapatid, para makareceive tayo ng mas matindi, kapag mayroong ibuhos si Lord, kailangan ang ating sisidlan ay hindi nakataob, hindi nakatagilid, kundi tamang posisyon. And I declare sa araw na to, yung isip at puso mo ay talagang willing mag-receive sa salita ng Diyos. Amen, hallelujah. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa araw na to. Dahil Lord, katatapos lang po namin i-celebrate, inaalala Panginoon God, ang Holy Week, ang mahal na araw, araw na kung saan may ginawa kang matindi sa aming mga buhay. Hayaan mo maihayag ang iyong salita sa araw na to at makita namin, Lord, kung ano ang benepisyo ng iyong kilos sa cross para sa amin. Thank you, Lord, i-reveal mo ito in the mighty name of Jesus na ang iyong mga anak ay lalakad sa pananampalataya, lalakad Panginoon, O God, hallelujah, na may kalakasan, kagalakan, lalakad Panginoon, O God, na may confidence, O God, sa mundong ito, Panginoon. I-bless mo lahat ng nakikinig. Sinasaway ko ang espiritu ng kaguluhan, division, spirit, hallelujah, na kung saan, hallelujah, o condemnation in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for the finished work of the Lord. Hallelujah, na kami ay naging complete, kami ay malaya, kami ay hindi na makasalanan pa, kami ay matuwid na dahil sa tinapos mo sa buhay namin. Sa inyo po lahat ang papuri in the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong umupo mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Ang ating pong topic ngayon ay the power of the finished work of Jesus. Ang kapangyarihan ng tinapos ng ating Panginoon. Alam mo po, mahalaga po ang topic natin ngayon dahil ito po ang starting point ng ating buhay. Kasi minsan, kapag mali ang iyong simula, may mga moment po sa buhay natin na nakakaramdam tayo na para bang mayroon tayong kulang bilang isang Kristiyano. Minsan, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na feeling natin kulang yung ating galing, kulang ang ating hitsura, kulang ang mga tao na nakaka-appreciate sa atin, nagbabalidate sa atin, at minsan kapos o kulang ang ating spiritual life. Para bang may boses sa ating kalooban na kahit nagpe-pray ka, nagsisimba, ay para bang hindi sapat. Parang walang patutunguhan ang ating buhay. May kasabihan po tayo mga Pilipino na ang sabi, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi ka makarating doon sa i-prepare na ng Panginoon sa atin sa buhay na ganap at kasiyasiya na buhay the moment mali ang iyong umpisa sa buhay.
Kapag mali ang starting point ng buhay mo, hindi mo marating ang naka-prepare na, available na bilang isang mananampalataya. Kaya mahalaga po na makita natin kung ano ang tinapos ng ating Panginoon. Amen. Dahil doon sa tinapos ng ating Panginoon, doon po nagsisimula ang ating buhay. Hindi tayo nag-perform para matapos o makumplito, hallelujah, ang ating buhay. Hindi po ganun ang ating pamumuhay bilang Christian. Ang buhay ng isang Kristiyano ay nagsisimula doon sa tinapos na ng ating Panginoon. Kaya nga po si Jesus Christ, nung siya po ay napako sa cross, ay meron siyang napakahalagang sinabi. Pinainom siya ng wine, ng suka, at may sinabi siya. Ito po ang makita natin doon sa John chapter 19 verse 30. Ano ang sinabi niya doon? Ang sabi niya sa Greek, tetelestai, or it is finished. John chapter 19 verse 30, sabi niya, Jesus said, it is finished. And he put his head down and gave up his spirit and died. Alam mo po, yung it is finished na yan, ang tamang simula ng Christian life, dyan po nagsisimula ang ating journey kay Lord. Amen. Pag sinabi niyang, natapos ko na, doon nagsisimula ang journey natin, ang tagumpay natin, lahat ng tinapos ng ating Panginoon, available na. Kaya pag sabi niyang it is finished, dyan po naumpisahan ang new covenant. Bagong kasunduan, bagong relasyon sa mga taong sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? Ang tawag dyan, bagong kautusan or bagong new covenant. At marami po tayong madiskubre sa new covenant na yan. Marami po tayong mga benefits na ma-receive, matamasa dahil sa new covenant, dahil sabi ng Panginoon, it is finished. Amen. Ang word po na it is finished, ang Greek po niyan ay tetelestai. Ano po ibig sabihin ng phrase na tetelestai? Ibig sabihin po niyan, paid in full, or the mission is accomplished. So ano ang tinapos niya? Ano ang binayaran niya? Bayad na ang ating mga kasalanan kompleto. Amen. Hindi na paulit-ulit pa. One offering, tinapos ng Panginoon at na-accomplish ang mission niya sa tao na maibalik ang tao muli sa Diyos. Amen. Kaya hindi lang po yan basta nagsabi na tetelestai or mayroon akong tinapos sa inyo. O sabi niya, hay salamat, natapos ang aking mission. No, ang kanyang tinapos ay benepisyo doon sa mga sumampalataya sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan makita mo na pag sabi niyang tinapos ko na, doon ka naman nagsisimulang mamuhay sa tinapos niya. Kaya nga ang Christianity ay hindi ito yung magpe-perform ka para magkumplito ka, kundi ang Christianity ay nagpe-perform ka doon sa nakumplito na ginawa ng ating Panginoon. Yan po ang nagde-divide. Yan po ang ibig sabihin ng New Covenant. Amen. Nahati po kasi ang program ng Diyos. Old Testament and New Testament. Magkaiba po ang kailang pagpapala sa Old Testament at magkaiba rin po ang pagpapala dito sa New Testament. Amen. Sa Old Testament, ang tao ay kahit anong performance nila, hindi sila ma-declared na righteous. Pero sa New Testament, sa finished work of Jesus Christ, lahat ng sumampalataya, sila ay declared righteous. Amen. So, ang word na telestai, ay sabi niya, it is finished, tinapos ko na ang lahat para sa iyo. Yung hindi kayang i-perform ng mga tao sa Old Testament, na perfect ito na na-perform ni Jesus Christ, at nung sumampalataya ka sa perfection na yon, ikaw ay naging matuwid at lahat ng pagpapala noon, hallelujah, ay marireceive mo the moment maintindihan mo kung anong klaseng journey ka nakaposisyon ka doon sa tinapos ng ating Panginoon. Amen. So tayo mga Kristiyano ay nagsisimula ang ating buhay
doon sa tinapos ni Kristo. Amen. Diyan po nagsisimula. Yan po ang tamang simula. Pag hindi tama ang iyong simula, hindi mo marating ang hindi mo marating o hindi mo ma-receive ang nakaprepare na doon sa tinapos niya. Amen. May labanan po ng simula. Mahalaga po ang simula sa buhay. At para ikaw ay magtagumpay, dapat ikaw ay perfect ang iyong understanding at pag-receive na ang simula mo ay kay Lord. Amen. Doon sa tinapos niya sa atin sa cross. Amen. Ulitin ko, hindi ka nagpe-perform para may matapos ka at ma-accomplish kasi lahat yon ay hindi hindi yun makaabot ang ating performance, hindi makaabot sa perfection at hindi makaabot sa glory ng ating Panginoon. Pero tinapos ito ng ating Panginoon kaya nagpe-perform ka based doon sa natapos na. Lagi kong inuulit-ulit yan kasi mahalaga po na nakaposisyon ka, yung mindset mo, yung galaw mo. Hindi yung mayroon kang i-prove kay Lord. Hindi. May na-prove na si Lord para sa iyo. Paniwalaan mo na lang. Lakaran mo na lang. Angkinin mo na lang. Hallelujah. At mayroon kang tamang simula. At ang tamang simula ang magdadirect sa iyo sa perfect destiny ng ating buhay. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. So, katatapos lang po natin mag-celebrate ng mahal na araw. Nagsiselebrate tayo, inaalala natin ang Holy Week. Pero inaalala natin ito dahil ito ang starting point ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Amen. Inaalala natin yan. Dahil doon ka nagsimula. Tamang simula. Amen? Hallelujah, glory to God. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Kasi po sa lumang tipan, doon po sa Old Testament, sa kanila po ay mayroon silang sisimulang gawain hanggang ma-perform nila ito matapos. Hanggang matapusin nila yon. Kailangan yung simula nila tatapusin. Ang problema, kahit mayroon silang sinimulan, hindi nila matapos-tapos. Ibig sabihin ito ng hindi matapos-tapos, yung mayroon silang ginagawa para kay Lord, pero yung kanilang ginagawa ay kapos lagi. Amen. Ganon po ang kanilang kalagayan. Kaya sila po ay kulang sa righteousness, kulang ang kanilang obedience, kahit mayroon naman silang obedience, pero sa mata ng Diyos, kulang pa rin yun. Kulang ang kanilang holiness. So, kulang sila ng righteousness, kulang sila ng obedience para kay Lord, kulang sila ng holiness. Kaya mapapansin niyo po, ang kailang offering noon ay paulit-ulit, ang kailang effort ay paulit-ulit, at sila ay paulit-ulit na sumusubok na abutin ang kalulatian ng Panginoon, pero hindi nila maabot-abot kahit anong klase nilang gawa. Hindi maabot-abot. Hindi nila maabot-abot ang perfection ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa Old Testament, ang tawag doon old. May mga performance doon ang tao na ina-approach nila ang Diyos. Pero hindi nila maabot ang kalulatian ng Panginoon. Amen? Pero ngayon sa New Testament, naabot mo na ang kalulatian niya. Pero hindi ikaw ang umabot. May nag-abot sa iyo, may nag-perform para sa iyo, sinampalatayanan mo yung performance niya, kaya naabot mo ang kalulatian ng Ama. Amen? Sa Old Testament, walang makaabot. Bakit? Ang tao po ay makasalanan. Walang mga righteous pa noon. Walang declared righteous. Si Abraham lang yung nanampalataya, pero yung mga tao talaga under the law, wala. Amen? Kaya umasa lang sila sa dugo ng hayop. Kapag umasa sila, kahit pa paano, 1 year, may expiration, next year naman ulit. Amen. Pero sa atin ngayon, matindi. One final offering, hindi na ulit-ulitin pa kasi yung tinapos na yun considered as once and for all mula noon, ngayon at bukas, yung epekto noon tuloy-tuloy hanggang ngayon. Amen. Amen. So makita po natin ito, bakit hindi maabot-abot ang kalulatian ng Panginoon. Sa Romans chapter 3 verse 23, ito ang sabi, "For all have sinned and fall short of the glory of God."
Ang lahat daw ay nakasala at wala nakaabot sa kalulhatian ng Panginoon. So kahit anong gawin nila, hindi nila maabot ang kalulhatian na yan. Amen. Pero nung dumating si Jesus, nabago. Bakit? Nung dumating ang ating Panginoong Jesus, tinapos niya ang mga bagay na hindi kayang kumplituhin ng isang tao. Na-complete yun ni Lord. At yung completion na yon, para yon sa atin kapag sumampalataya ka doon sa tinapos, doon sa complete work niya na na-accomplish, sumunod siya sa mission ng ating Ama. Amen. So tandaan mo natin mabuti na hindi ka nag-obey, hindi dahil sa obedience mo para ikaw ay makomplete. Ikaw ay nagiging kompleto dahil sa obedience ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi niya, it is finished kasi siya ang nag-obey, hindi ikaw. Amen. So sa obedience ng ating Panginoon, ikaw ay nagiging complete, ikaw ay nagiging matuwid. Romans chapter 5 verse 19, sabi niya, so also through the obedience of the one man, kaninong obedience yan na one man? Si Jesus. So through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Amen. So si Jesus ang nag-obey para sa atin, nung sumampalataya ka, ikaw ay nagiging matuwid. Amen. At ang sabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 10, Anton sabi niya, when you have Christ, you are complete. Sino dito? Alam mo, ikaw ay mayroong Lord na sa buhay mo. Si Jesus Christ ang sinampalatayanan mo bilang Diyos, bilang Lord ng buhay mo. Amen. Ang sabi ng Biblia, hindi lang siya ang Lord mo, ikaw ay naging kompleto rin dahil sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi niya, ulitin natin, when you have Christ, you are complete. Kaya nung sinabi niya na sa cross tetelestai, it is finished. Ano ang tinapos niya? Tinapos niya ang kasalanan na hindi kayang bayaran ng dugo ng hayop sa Old Testament. Tinapos niya, yung dugo niya mismo ang nagtapos bayad. Kaya ikaw na sumampalataya sa ating Panginoon, bayad ka na. Hindi ikaw ang nagbayad ng sarili mong performance para ma-acquit ka sa justice ng ating Panginoon at paparating na judgment. Na-acquit ka dahil sa obedience ng ating Panginoon, dahil sa dugo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Tinapos ni Kristo. Sinettled niya ang kulang sa atin. Tayo ay hindi kompleto sa harapan ng Diyos noon. Kaya yung gap, yung relationship natin kay Lord, hindi maayos-ayos. Pero dahil na-complete yon sa ating Panginoong Hesus, na-complete yon, yung kalahatian yun, naabot mo na. Meaning, ikaw ay kompleto na, naabot mo na ang kalahatian ng Panginoon. Yung relasyon mo at yung relasyon natin kay Lord, hallelujah, ay na-settled na, nabalik ulit. Hallelujah sa dati. Dati tayo ay hiwalay kay Lord dahil sa ating mga pagkukulang sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa ginawa niya, naibalik ang ating relasyon sa Kanya. Amen. Amen. Yung mga tao na hindi nila naabot ang kalwalhatian ng Diyos, dahil kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanya, naabot mo ang kalwalhatian ng Lord. Amen. I-receive niyo itong revelation na to. Dahil naabot mo ang kalwalhatian ni Lord, ang buhay mo dito rin sa lupa, hallelujah, in the mighty name of Jesus, mayroong ka ring maabot. Amen. Receive. Hallelujah. Amen. Kung sa langit ay naabot mo ang kalwalhatian ng Panginoon, dito sa lupa, mayroon ka ring maabot. Meaning, mayroon kang mararating dahil sa tinapos ng ating Panginoon. Amen. Sabihin mo siyang katabi, may mararating akong maganda dahil kay Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Yun po ang matinding pagpapala. Dahil kay Kristo, naabot mo ang kalwalhatian ng Panginoon. Bakit? Tinanggal niya ang iyong kasalanan? Di ba? Sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned. That's why we fall short of the glory of God. Hindi natin maabot. Dahil yung kasalanan, tinanggal ngayon ang kasalanan natin, pinalitan ng righteousness, kaya hindi na tayo makasalanan at naabot na natin ang kalwalhatian ng ating Ama. Amen. Kompleto ka na, hindi ka na makasalanan, naabot mo pa ang glory ni Lord. Amen. Kaya lahat ng iyong mga ginagawa ay nagre-reflect ng glory ng Panginoon.
Ibig sabihin, kahit dito sa lupa, mayroon kang mararating, mayroon kang maabot, hallelujah, hindi ka kakapusin, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen, hallelujah, dahil kay Kristo, palakpakan natin si Lord, amen, amen, hallelujah. Glory to God. Sabi mo ulit sa iyong katabi, may mararating ako dahil kay Kristo. Amen. Yung perfection na hindi mo maabot sa Old Testament ay ibinigay ni Lord sa New Covenant, sa New Testament. Dati nagpe-perform sila, hindi lang maabot. Pero sa New Testament, ibinigay, hallelujah, amen, si Jesus ang nag-perform, amen, at kinumplito lahat doon sa tinapos niya. Hindi ikaw ang gumawa. Siya ang gumawa para sa iyo. That's why sabi that through the obedience of the one man, the many will be made righteous. At ang righteousness yan, mga kapatid, yan po ang nag-a-attract, hallelujah, ng favor ni Lord sa buhay po natin. Amen. Oh, glory to God. Amen. Ibinigay dito sa New Testament. Amen. Dati hindi yan maibigay-bigay. Iba ang kanilang kasunduan. Pero sa New Testament, dahil kay Kristo, yung perfection na yon na mahirap maangkin sa New Testament, yung perfection ibinigay. Hallelujah. Amen. Hindi ikaw ang gumawa. Si Lord ang gumawa para sa iyo. Hallelujah. Amen. Napakahalaga ito na revelation. Bakit ito mahalaga? Makinig kang mabuti at tanggapin mo sa Espiritu mo. Amen. Amen. Bakit? Dahil kay Lord, pinapasimula kanya doon sa tinapos niya, meaning, hindi ka pinapasimula ni Lord doon sa kakulangan or lack. Nagsisimula ka doon sa complete work ni Jesus sa cross. Tinapos niya, meaning, doon ka pinapasimula ni Lord sa kasaganaan or sa abundance. Amen. Ang iyong simula sa buhay, nung dumating si Kristo sa buhay mo, hindi ka pinasimula ng kulang. Amen. Nagsimula ka ngayon mula sa overflow, mula sa kasaganaan. Amen. Ang tanong, naniwala ka ba na ikaw ay masagana na dahil kay Kristo? Amen? Hindi ka yung Kristiyano na nag-struggle. Hindi ka pinasimula ni Lord doon. Kailangan maintindihan mo ang revelation ng kanyang finished work. Why? Kasi pinasimula ka ni Lord ng tamang simula at ang iyong simula ay hindi lang basta tama, kundi ang iyong simula, hallelujah, nagsimula ka mula sa kasaganaan, mula sa abundance in Jesus' name. Amen. Hindi ka ang survivor. You are more than conqueror. Nagsimula kang blessed. Nagsimula kang highly favored. Amen. Amen. Hindi ka nagsimula na struggle. Kaya tingnan mo, ang iyong simula ay masagana. Amen? John chapter 10 verse 10, sabi niya, "A thief comes to steal and kill and destroy." But sabi niya ni Jesus, "But I came to give you life." Anong klaseng life? Life in its fullness. Hallelujah. Amen. So yung binigay sa atin ng Panginoon, full yun. Gusto talaga ng Panginoon, sumagana ka at mag-uumapaw. Amen. Ibinigay niya yon. Kaya huwag mong tingnan ang buhay mo, struggle. Huwag mong tingnan ang buhay mo, humihirap. Hindi yan ang tamang simula. Pang Old Testament na mindset yan. Sa New Testament, iba. Kahit wala ka pang pera, kahit maraming kulang, pero spiritually, available na lahat. Spiritually, yung position mo, blessed na. Amen? Parang wala, pero maraming meron. Hallelujah! Amen. Yung iba nga, meron na,
pero mag-aasta na parang wala. Pero ikaw, parang wala. Yung katabi mo, parang wala. Pero sa totoo lang, dahil kay Kristo, maraming meron yan. Hindi niya alam. Amen. Ang buhay mo kay Kristo ay masagana. Hallelujah, amen. Dahil sabi niyo, I came to give life. Anong klaseng buhay? Life in all its fullness. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Hindi ka lang basta sakto. Ikaw ay full. Nag-uumapaw pa in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, grabe na to ang buhay ko. Nag-uumapaw kay Lord. Amen. Kung nakita mo na parang mayroong attack sa finances mo, kung nakita mo mayroong attack sa iyong pagkatao, na parang kulang ka, parang nag-fall short of the glory of the Lord ka naman, parang feeling mo parang ang layo mo na kay Lord, kapatid. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, bumalik ka doon sa tinapos ni Kristo na ikaw ay full. Hallelujah. Amen. Huwag kang maniwala sa daya ng kaaway na parang ikaw ay kulang at pinagkukulang ka ni Lord. Hindi. Masagana ang buhay mo. Kompleto ang iyong kapatawaran. Hallelujah. Hindi nabawasan yon kung ikaw man ay nagkakamali. Hallelujah. Where sin increase, grace superabounds in your life. Amen. Amen. Kung mayroon mang nagcha-challenge doon sa perfection ng buhay mo, kailangan bumalik ka sa tamang simula ng buhay mo. Amen. Sabi mo siyang katabi, naintindihan mo ba ang ginawa ni Lord sa iyo? Oh, amen. Hallelujah. Glory to God. Lahat ng klaseng pagpapala spiritually nandyan na. Ephesians chapter 1 verse 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all. Sabi mo, all. Ulitin mo, all. All spiritual blessings in heavenly realms because we are united with Christ. Hindi sinaming some or most of spiritual blessings. All. Amen. Available. Pinagpapala ka. Who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly realms because we are united with Christ. Hallelujah. Amen. Kailangan makita natin yung all na yan. Anong mga all na yan? Kung babasahin mo ang buong chapter, ito kasi ang binasa natin, chapter 1 verse 3. Pagdating sa verse 4, sinabi doon, yung kasama doon sa all na yon, unang-una, pinili ka ng Diyos. Sa karami-daming tao, pinili ka ni Lord. Verse 4 ulit, ginawa kang banal. Amen. Inampun ka bilang anak. Galing ka sa anak ng kaaway. Galing ka anak ka ng demonyo noon. Pero transform ka bilang anak ng Diyos. Kaya ikaw ay adopted as sons and daughters of the Lord. And verse 6, tinanggap ka ng buo. Amen. Ang pagtanggap sa iyo ay hindi kalahati o 3/4 ng buhay mo. Buong buhay mo tanggap. Verse 7, nakalagay doon, ikaw ay tinubos. And verse 8, binigyan ka ng grace na nag-uumapaw. Hallelujah, amen. And verse 9, binigyan ka ng understanding. Glory to God, amen. Hindi lahat ng tao may understanding. Pero may understanding. Then, sa verse 11, hindi lang yun. Hindi ka may understanding, nag-umapaw ang iyong grace, tinubos o tinanggap ka ng buo. Matindi pa, sa verse 11, mayroon ka pang mana. The inheritance of the saints. And then verse 13, tinatakan ka pa ng Holy Spirit. Ang tatak mo ay hindi tatak demonyo o hindi tatak kwago. Ang tatak mo ay Holy Spirit. Amen. And verse 14, secured ang future mo dahil papunta ka ng langit. Yan ang mga all. Hallelujah. Complete na yan sa'yo. Amen. At marami pang iba. Glory to God. Amen. Hallelujah. So nagsimula ka doon sa tinapos niya sa cross. Amen. Hindi pa lang doon sa tatapusin na walang kasiguraduhan. Ang pagpapala na yan na nakalaan para sa iyo ay sigurado. Tapos na. Amen. Kaya nagsisimula ka sa masaganang buhay na inilaan ni Lord sa iyo.
Amen. Ano ang simula mo? Ang simula mo ano? Ay abundance. Amen. Ang simula mo ay kasaganahan. Kaya dapat ang mindset natin ay kahit wala. Pero sabi mo, Lord, okay, masagana na. Pero wala pang mga bagay na material o ano paman. Alam mo, ang nagpapayaman sa tao, hindi yung kung ano yung na-accomplish mo dahil sa effort mo. Ang tunay na kayamanan, yung na-accomplish ni Jesus Christ na papunta sa'yo. Bakit? Yung na-accomplish natin, dito lang yun sa mundo. Lilipas, temporary. Pero yung na-accomplish ni Lord para sa'yo na napunta sa'yo dahil sumampalataya ka sa Kanya, yun ang tumatagal. Panghanggang walang buhay na walang hanggan in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Kaya kailangan ikaw ay magpailalim sa isang covenant na may isang paniniwala na ako pala ay pinagpala na ni Lord. Hindi ako yung pagpalain pa. Hindi. Sabi niya, He has blessed us with all spiritual blessings. Pastor, spiritual pa lang naman kasi yon. Gusto ko material. Alam mo kapatid, ang sabi ng Bible, higit na pinagpapala ang tao na tumanggap ng mga bagay na spiritual. Amen. Kasi lahat ng nakikita ay nawawala, ngunit ang hindi nakikita ay tumatagal. Amen. At dahil doon ka magsimula, yung pananaw mo, spiritually na-receive mo, may overflow. Sino itong gusto mong overflow? Hindi ka lang abundance, hindi ka lang full, kundi mag-overflow ito doon sa ating buhay. Kung ano ating pinaniwalaan at ni-receive dahil kay Kristo, magmamanifest ito sa physical. Hallelujah. Pero tandaan mo, magsisimula lahat sa spiritual bago ilalabas sa physical. At ang sabi ng Bible, kompleto na lahat ng klaseng pagpapala spiritually. Available na sa'yo. Amen. Hallelujah. At kailangan mong i-receive panampalatayanan at galawan, lakaran, hallelujah, lahat ng pagpapala bilang isang anak ng Diyos. Amen. Kapag na-receive mo ang fullness ni Lord, maranasan mo physically, hallelujah, ang overflow ng buhay. Sino dito ang gusto mong overflow? Hallelujah. Amen. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that through His poverty you might become rich. Ang context dito ay hindi lang yung material na yaman kaagad. Hindi yan. Kundi spiritual riches. Amen. Spiritual riches. Yung iba kasi gusto kagad material. Pero salat sila sa kayamanang spiritual. Gusto ng Panginoon, magsimula ka na mayaman ka spiritually. Sabi mo siyong katabi. Sabihin mo, gusto ni Lord, yayaman ka spiritually. Mayaman ka nga materially. Hindi ka naman righteous. Mayaman ka nga. Kompleto ka sa lahat ng bagay na material dito sa mundo. Pero hindi ka naman mapunta sa langit. Amen? Lumalabas, lahat ng iyong pinaghirapan dito na material ay dito lang lumalabas na wala pa rin kwenta ang buhay natin. Amen. Pero dahil okay ka kay Lord at ni-release niya ang spiritual blessing at sabi niya, anak, tanggapin mo to. Inuna mo ang spiritual life sa buhay mo. Amen. Na hindi kayang bilihin ng salapi ang righteousness na ibinigay ko sa iyo. Alam mo kasi, kapatid, tapatin kita. Kahit marami kang pera, hindi mo mabili ang righteousness na criteria na righteousness, na perfect righteousness para mapunta ka ng langit. Amen? Hindi pera, hindi material ang pambili. Alam mo ang pambili doon? Dugo. Hindi rin dugo ng hayop. Dugo ni Kristo ang nagbili. That's why
Na mayroon kang pambili sa righteousness na yun, pero hindi ikaw ang bumili. May nagbayad si Jesus para sa'yo. That's why it's grace. Hallelujah, amen. Kaya na-receive mo ang kayamanan na panlangit dahil sa dugo ng ating Panginoon. At ang epekto nito, sabi niya, dahil mayaman ka na, pero wala ka pang material, hindi ka mayaman sa mata ng mga tao, pero mayaman ka sa mata ng Diyos, actually, sa totoo lang, okay na yun. Amen? Ang mga yaman dito sa mundo, temporary. Pero dapat pahalagahan mo ang kayamanan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Di baling hindi mayaman sa mata ng tao, pero mayaman ka sa mata ng Diyos. Okay na yun. Amen? Dahil mayroon kang katuwiran, mayroon kang righteousness, na natanggap na dadalhin ka doon sa kalignitan at buhay na walang hanggan. Amen. Pero sabi ng Bible, anak, huwag mong tingnan ang sarili mo na mahirap. Mayaman ka na dahil sa akin. Kaya kapag may Kristo ka sa buhay mo, mayaman ka. Sabi mo siyang katabi, may Jesus ka na ba? Therefore, mayaman ka. Amen? Kulang na lang sa'yo, pera. Pero magkakaroon ka rin nun. Ibinigay niya nga yung matinding kayamanan, yung susunod pa kaya na kayamanan, hindi? Amen. Sabi niya dito, 2 Corinthians 8:9, basahin natin ulit. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty, through His poverty, you might become rich. So spiritually, mayaman ka na. Amen? At gusto kong sabihin sa'yo, pwede itong mag-overflow sa buhay mo. Bilang bunga ng iyong identity na ikaw ay mayaman na. Ang pagkatao mo, kapatid, ay hindi mahirap. Ang identity mo ay hindi mahirap. Ang identity mo kay Lord, mayaman. You are blessed. Amen? Amen? Pero gusto ng Panginoon na hindi ka lang mayaman spiritually. Gusto ng Panginoon mag-overflow ka pa. Hallelujah. Amen. Meaning, mag-manifest doon sa ating mga ginagawa na mag-prosper ka sa mundong ito. Amen. Dahil ang identity mo ay blessed na, ang manifestation nito sa panlabas ay blessed din. Amen? Nung na-receive mo ang kapatawaran, kaya ikaw naman nagpapatawan. Nung na-receive mo ang forgiveness, kaya ikaw marunong nang mag-forgive. Amen. Nung na-receive mo ang kalinisan, therefore mamuhay ka na may kalinisan, blessings yun. Amen. Tama po ba? So nagmamanifest kung ano ang na-receive natin. Purin po ang Panginoon. Amen. Hindi lang, dahil dala-dala mo ang pagpapala, hahabulin ka ng pagpapala. Kasi kung ano ang na-receive mo spiritually, anong position mo spiritually, later on lalabas at lalabas sa bunga na ikaw ay blessed. Ang iyong identity, ang ugat mo ay pagpapala. Therefore, natural sa buhay mo ang lalabas na pagpapala. Pagpapala ang iyong pananalita, pagpapala ang iyong kilos, hallelujah, pagpapala ang iyong buhay, amen. Sino dito gustong pagpapala ang buhay mo? Amen. Dati kuripot ka pero ngayon generous ka na. Part yon ng manifestation na ikaw ay naka-receive ng something na blessing sa generous God kaya ikaw na anak ng Diyos. Nagiging generous ka na rin. Nagmamanifest kung ano lang ang na-receive mo. Amen. Pero kung ang mindset mo mahirap, kikilos ka na mahirap. At maya-maya, lahat ng area ng buhay mo mahirap din. Pero kapag naniwala ka, hindi, mayaman ako, mayaman ang tatay ko. May-ari ng langit at lupa, hindi ako mayaman. Pinatawad niyo ko. At sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, all blessings nandito na sa akin, hallelujah, amen, I receive. Kaya hindi ka may insecure. Hallelujah, amen.
Lalakad ka with confidence na mayaman ka, hindi ka pagugutuman ng Panginoon. Tatay mo mayaman. Amen. Dadalhin ka sa isang lugar sa kalangitan na ang daan doon ay ginto lang, ordinaryo lang doon. Amen? So mayaman ka, positionally, spiritually, at gusto ng Panginoon mag-overflow ka. Ano ibig sabihin? Lahat ng na-receive mo, mag-manifest sa buhay mo. Amen. Na-receive mo ang spirit ng joy, therefore, may joy sa mukha mo. Na-receive mo by faith, ang faith na binigay sa iyo, therefore, may faith ka. Na-receive mo ang love, therefore, may love ka. Na-receive mo ang self-control, therefore, may self-control ka. Na-receive mo ang spirit ng overcome, magiging victorious, therefore, victorious ka. Amen? Yun ang blessings. Akala nyo yung blessings ng Panginoon, limitado lang sa salapi? Hindi. Lahat ang area ng buhay mo, pertaining para ikaw ay magtagumpay, available na dyan. Amen. Kaya sabi mo, yung katabi mo, sabi mo, yung mukha mo, yan, pang victorious talaga yan. Sinabi na ng Panginoon, victorious ka, sabi yung mukha mo, parang talunan. Kaya ka talunan kasi hindi mo nakita na victorious ka na. Pero pag sabi ng Bible, you are more than conquerors, anak, hallelujah. Huwag kang matakot sa crisis. Gasolina lang yan. Hindi mo rin naman mainom yan. Kapag nagka-problema siguro sa tubig, medyo mag-worry-worry ka na. Gasolina lang yan. Kahit ito lang sasakyan, pwede kang maglakad. Gamot pa yun sa mga diabetes, gamot pa yun sa taba, sa nag-uumapaw, nag-overflow na taba. Amen? Kapag ma-affectuhan, siguro ang tubig yan, medyo, pastor, wala nang mainom ng tubig. Ay, yan. Bless yung mga nagtanim ng niyog, baka pwedeng doon sila iinom. Pero gasolina pa lang naman, wala yan. Sabi mo siya katabi, wala yan, krodo. Ay pastor, kasi mapektuhan ng mga bilihin. Ano sabi ng Bible? Matthew chapter 6, verse 33. Unahin mo lang ako, seek me first, the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung mga bagay na problema ng iba, anak, ibibigay ko lang yan, dagdag lang yan. Unahin mo lang ako. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ha, ayusin mo kung ano yung dapat mauna. Hindi yung sige ka hanap ng hanap buhay. Sobra mo kahanap ng buhay, malayo na yung nagbibigay ng buhay sa'yo. Tinda dito, lako doon, hanap buhay dito. Hindi yan na sinasabi ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo siya. No, hindi sinasabing huwag ka na magtrabaho, pero sabi niya, unahin mo ako bago yan. Amen? Gusto mo ang testimony na may magkilo si Lord, unahin mo, makinig ka sa kanyang salita. Amen. Gusto ng Panginoon na mag-overflow ka. Oh, glory to God. Mag-overflow ka sa confidence, mag-overflow ka sa peace, mag-overflow ka sa rest, mag-overflow ang buhay mo. Umaapaw. Amen. Amen. Hallelujah. May pag-apaw ay declare sa buhay mo, umaapaw. Amen. Kasi matindi kang sumalo ng spiritual blessings. Alam mo, itong tubig na to. Oh, may tubig ako dito. Kunyari, ito. Lalagyan ko ng tubig. Pero iba kasi, kahit anong lagay mo ng tubig, nakataob. Kaya lanta pa rin yung buhay, yung mukha, parang walang, kasi nagsisimba na, hindi pa rin nakikinig. Sabihin siya katabi, makinig ka. Lubos-lubusin mo. Nandito ka na, mapaantok-antok. Wala namang inaantok, amen? Iba kasi, wala sa tamang posisyon. Magre-release si Lord ng word para sa'yo, nakatagilid yung buhay mo. Yung iba, nakatuwad. Paano ka makareceive? Kapag great receiver ka, anak, sabi niya, anak, meron na akong ibuo sa'yo. Spiritually ito. Amen? Ay matindi kang sumalo. Sige ka ka-receive. I receive, Lord. Tinatanggap ko yung tinapos mo sa buhay ko. Lahat ng tinapos mo, Lord. Ako ay matuwid na. Ako ay malinis na. Ako ay blessed na. Nagsimula ang aking buhay sa kasaganaan, hindi sa salat. You're a great receiver. Kaya
mag-o-overflow ka dahil matindi kang sumalo. Walang overflow kapag nakatagilid, kapag nakataob. Pero kapag tama ang position mo, kapag ano yan? Overflow. Sino itong gusto mong overflow? Kung gusto mo ng overflow, matindi ka mag-receive. Amen? Kasi gusto ko sabihin sa'yo, ang design ni Lord sa buhay natin, kapatid. Ang design ni Lord sa buhay natin ay mag-uumapaw ka. Mag-overflow. Amen. Paniwalaan mo yun. I-receive mo yun. Lord, design mo ako, Lord, for overflow. Hindi ka dinisign ni Lord para sa saktuhan lang. Sakto na kasayahan, sakto ng buhay kapag kinumusta ka. Kumusta ka, kapatid? Okay lang. Hindi ka disenyo sa okay lang. Gusto ni Lord. Kumusta ka, kapatid? Ito mas maganda kaysa kakahapon. Amen. Ganon ang mga sagot ng nag-overflow. Amen. Kasi design ni Lord sa buhay mo, overflow. Psalm 23 verse 5, sabi niya, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. Ano ibig sabihin niyan? Kahit may problema, kahit may labanan, sabi niya, aba, mayroong pang pagkain? Fistahan pa kahit may labanan sa presence ng kaaway, matindihan? Hindi sabi niya, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. Yan yung mga anak ng Diyos. May kalaban. Pero nagpipista ka pa rin, amen? Kasi si Lord ang mabigay sa inyo ng tagumpay. At ito matindi, sabi niya, you honor me by anointing my head with oil. Ano sabi niya? My cup overflows with blessings. Kaninong cup yun? Amen? Kaninong vessels yun? Amen? Sabi mo siyang katabi, ako yon, hallelujah. Sabi niya, my cup overflows with blessings. Mag-overflow lang yan kapag matindi kang sumalo. Walang overflow kapag yung cup mo nakatuwad. Amen. Pero kapag you are great receiver, excited kapag Sunday, excited ka kay Lord, hallelujah, inuuna mo ang spiritual life sa buhay mo, hallelujah, amen. Inuuna mo si Lord, sabi ng Panginoon, hallelujah, anak, may ipe-prepare akong feast sa iyo. In the presence of your enemies, magtatagumpay ka. Ano na sabi niya? I honor you with anointing of oil. Sabi niya, and your cup overflows with blessings. Amen, amen, hallelujah, amen. Design ni Lord na ang cup mo mag-uumapaw. Hallelujah, amen. Sabi mo siyang katabi, akin yun in Jesus' name. Amen. Hindi ka saktuhan lang. Kasi kapag sakto-saktuhan ka lang, hindi ka pa nagiging generous. Kaya yung iba hindi marunong magbigay, hindi extravagant magbigay. Kasi ang buhay nila, saktuhan lang, parang coke. Kung hindi sakto, zero. Pero ikaw na anak ng Diyos, hindi ka zero, hindi ka sakto. Ikaw na anak ng Diyos, mag-overflow. Amen. Unahin mo kasi si Lord. Unahin mo ang spiritual life ng buhay mo. May tamang order. Di ba sabi nga, nauna ang spiritual? Nung tayo kay Adan, nauna ang laman bago spiritual. Pero ngayon, kay Kristo tayo, mauna ang spiritual bago mag-manifest sa laman. Amen? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ano sabi niya? And God will generously provide all you need. Sabi niya, generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over. Overflow yung left over na yan. Amen? Plenty left over to share with others. Kapag walang pag-umapaw sa buhay mo, wala kang ma-share sa iba, kapatid. Kaya gusto ni Lord na mag-overflow ka. Gusto ni Lord na mag-umapaw ka. Amen. Tingnan mo diyan sa verse. Ulit, sabi niya, and God will generously provide all you need. O, yung all you need, para yan sa'yo. Then, mayroon pang word na then. Hindi ka lang ipoprovide sa sarili mong need. Sabi niya, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Mayroon ka na, pero mayroon pang pag-uumapaw para maging pagpapala ka sa iba. Amen. Kanino ulit yan? Amen.
Sabihin mo siyang katabi, ay grabe ang buhay ko kay Kristo, nag-uumapaw. Amen. So mga kapatid, bilang isang believer, hindi ka nagsisimula sa buhay na bilang struggle. Hindi ka nagsisimula bilang isang kulang. Nagsisimula ka sa tinapos ni Lord, sa finished work ni Lord. Hallelujah. Nagsimula ka sa abundance in Jesus' name. Kasi gusto ni Lord na hindi ka lang makatanggap, kundi ikaw ay nag-umapaw para ikaw ay magamit sa iba. Amen. Amen. Grabing design ni Lord, pinagpapala ka na sa umpisa. Sabi niya, anak, hindi pa yon. Gusto ko mag-umapaw ka. At dahil marunong kang mag-handle ng apaw, ibig sabihin, kapag mayroon ng apaw sa buhay mo, nagsishare ka, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dahil generous ka, yung mga generous kasi, hallelujah, yan yung mga taong may apaw. Amen? O dahil naging generous ka, sabi ng Panginoon, okay, dahil generous ka, mayroon pa akong ibibigay sa'yo ulit. Ang mga generous na tao, ay sila po yung may sobra. Bakit sila may sobra? At nag-overflow. Dahil kay Lord. At nung nilakaran nila ang generosity, mas lalo silang pinagyaman ni Lord. Sino itong gusto mong pagyamanin ni Lord? Ay kapag mayroon namang apaw sa buhay mo kapatid, huwag kang madamot. Amen? Proverbs chapter 11, verse 25. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sino dito gusto mo? Hallelujah. Mag-prosper ka. Magiging generous. Amen. Ang mga anak ng Panginoon, generous. Mapagbigay. Amen. Hallelujah. Glory to God. So, hindi ka nagbibigay para magkaroon. Nagbibigay ka kasi meron ka na. At habang nagbibigay ka, mayroon pang dagdag ito. Kaya ka nag-uumapaw. Amen. Bakit ka nakakaranas ng overflow? Hindi sa performance mo kapatid. Nagsimula ang lahat sa performance, sa finished work ni Jesus sa buhay po natin. Doon sa New Covenant. Amen. Kaya tanggapin mo, hallelujah, na ikaw ay blessed na dahil kay Kristo. Wag mong, yung mukha mo pa lang, yung buhay mo, excited na, hallelujah, dahil mayaman ka na kahit sa tingin ng tao, hindi ka mayaman, pero hindi, mayaman ako kay Kristo. Solved na ako doon. Amen? Glory to God. At dahil yun ang paniwala mo, yun ang feeling mo, alam mo, pagpapalain ni Lord, magmamanifest, mag-overflow pa sa buhay mo. Design ni Lord na mag-overflow ka. Amen. Taas ang mga kamay. I declare sa buhay mo, hallelujah, in the mighty name of Jesus, supernatural, by the power of the anointing of the Holy Spirit, by the power of the finished work of Jesus Christ, hallelujah, at the cross, I declare, hallelujah, sa buhay mo, mag-overflow. May apaw sa buhay mo in Jesus' name. Apaw, hallelujah, na kasaganaan. Apaw na biyaya in the mighty name of Jesus. Apaw, hallelujah, na anointing sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Receive in Jesus' name. Glory to God. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sabihin mo siyang katabi, ay natanggap ko na ang pag-apaw sa buhay ko. Amen. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Sige, palakpak ng mga taong may pag-apaw. Amen. Amen. Glory to God. Mga kapatid. Amen. Dito na lang muna ang ating dapit. Meron pa itong kasunod. Pero nakikita ko ngayon, hallelujah, I believe na receive mo ang revelation ng cross. Nagsimula lahat ng pagbabago ng ating buhay. Nagsimula ang pag-angat ng ating buhay. Nagsimula na tayo ay pinagpapala sa buhay na to at buhay na parating dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. Amen. Kung ikaw man ay nakakaranas ng something na kulang sa buhay mo, mga bagay na kung saan struggle ka sa tukso, struggle ka sa finances, struggle ang pamilya mo, o ano man ang struggle, kapatid, tingnan mo lagi si Jesus. Tingnan mo ang ginawa niya sa cross para sa iyo. Amen. Ang mensahe ng cross ay hindi para takutin ka. Ang mensahe ng cross
ay disenyo para mag-overflow ka. Hallelujah. At lumapit ka kay Lord. Amen. At pasalamatan at sambahin ang Diyos na nagbigay at nagmahal ng sobra-sobra sa buhay mo. Amen? Tingnan mo lagi. At ngayon, katatapos lang natin na sinelebrate ang mahal na araw. At nakita mo ang kalagahan ng kanyang ginawa sa buhay po natin. Tayo naman ay bigay natin ang ating buhay sa kanya. Naintindihan natin, Lord, i-priority na kita sa buhay ko. Lord, uunahin ko ang spiritual na mga bagay sa buhay ko. Naintindihan ko. And I receive. Ako ay blessed, hindi ko ikahiya na ikaw ang Lord sa buhay ko. Hindi ko ikahiya na ako ay Christian. Hindi ko ikahiya na ako ay nagsisimba. Hindi ko ikinakahiya na ikaw ang aking sinasamba. At hindi ko ikinakahiya na sinusuportahan ko ang gawain mo dito sa lupa. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sige, mas malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah. Glory to God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, thank you. Salamat, Lord, sa ginawa mo sa cross. Nakita po namin, Lord, available na lahat ng klaseng pagpapala spiritually, Lord. At habang amin itong nare-receive, nagmamanifest naman ito sa buhay namin. Nagmamanifest ang righteousness, nagmamanifest ang holiness, nagmamanifest ang grace, nagmamanifest, Lord, lahat ng mga klaseng pagpapala na binigay mo available sa lahat ng believers. Ang buhay namin sa inyo, pasaya ng pasaya lagi, Lord. May pag-asa. Habang ang mundo ito ay nagpapanik, natatakot ang iyong mga anak, Panginoon, nagre-rest doon sa tinapos mo sa cross para sa amin. Ang future namin ay secured sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. I declare sa inyong mga anak, Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan, kagalakan, at mas settled sa kanilang mga puso, Panginoon, ang pagpapala na available na nagbumala sa inyo. In the mighty name of Jesus, Lord, I declare, O God, dahil nakasulat sa iyong salita, Panginoon, O God. Hindi lang ito basta declaration, Panginoon, O God, kundi, Lord, nagmumula sa revelation ng iyong salita na ang iyong mga anak, design mo, Lord, hindi lang sa buhay na saktuhan, Panginoon, O God, kundi, Lord, buhay, Panginoon, O God, na nag-overflow in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Mula sa kanilang spiritual life, sa finances nila, Lord, sa kanilang relationship, Panginoon, O God. Hallelujah, sa kanilang health, lahat ng area ng kanilang mga buhay, may pag-angat at, Lord, may pag-apaw in Jesus' name. Sabi ng Bible, surely your goodness and mercy shall follow us. And Lord, sabi mo sa verse 6, sabi mo, Panginoon, sa verse 6, Panginoon, God, that our cup runs over. Lord, ang aming sisidlan ay, Lord, mag-uumapaw. Lord, tulungan mo kami na matindi kaming great receiver, Panginoon, God, ng revelation sa aming mga buhay. Purihin ka, Lord. I declare lahat na nag-receive ngayon, Panginoon, God, nakikita ko, mapupuno sila. At hindi lang mapupuno, mag-uumapaw pa. Kaya sila ay nagiging pagpapala rin po sa iba. Sa inyo po lahat ng papuri, Lord. Thank you sa word sa araw na to. Dakilain ka in the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sabihin nga natin kay Lord, thank you, Jesus. Sige, sabihin mo, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil sa tinapos ni Lord, sa ginawa niya sa buhay natin, doon tayo nagre-rest. Hindi ka lumalaban para manalo, lumalaban ka kasi panalo ka na. Hindi ka nagsastruggle sa buhay, kundi ikaw ay nagsisimula sa abundance at overflow na buhay. God bless you. See you next week. Shalom.